Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ka masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Enter ko lang yung aking membership, baka lang gusto nyo. So to join, i-click lang ang join button. So para to sa mga exclusive perks na hindi ko usual ginagawa. So again, if interested, just join my membership. Anyways, walang specific subject dito kasi dalawa yung court cards natin. So literal na general reading to. Energy sila lahat. Okay? Ano tong fire kitten natin? Excuse me. So, ang dating sa akin, may someone na parang gusto niyang mag-adventure. Gusto niyang kunin ang kanyang dinidesire. Parang ano siya, na curious, ganun. At yung topic ay all about happiness, new beginning sa work. So sa madaling salita, may someone na para bang nagde-desire hanapin ang kanyang work na passionate siya doon. So pag passionate, di masaya siya doon. So works more like dream job to. May someone na parang nagde-desire ma-achieve yung kanyang dream job. Di ko alam kung bakit niya dinidesire. Siguro dahil wala siyang work. Case to case basis kasi. Kung walang work, edi yun ang gusto niya mangyari. Maging employee sa dream company niya o sa work na gusto niya. Ngayon, kung may work na yung tao, edi for some reason mapapaisip-isip siya sa tinakbo ng career niya. Tapos at the same time, mapapaisip-isip din siya about what if maghanap siya ng bago. What if hanapin niya nga yung work na passionate siya. Kasi may isip-isip lang naman niya yun kung di siya happy. Diba? So ngayon, dun siya makakapag-isip-isip, hanapin yung happiness nga niya sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong work, kung saan yun talaga ang gusto niya.
Wala naman sinabi dito na increase salary. Siguro pwede rin dahil sa son. Pero more like job to na interesado siya. Doon na nga papasok yung passion. Regardless kung malaki sahod o hindi. Basta passionate siya. So, inom lang ako tubig. Wait lang. Nadadry ang lalamunan ko. Anyways. Ayan o. Dito na papasok tong ang sinasabi ko. Yung Two of Pentacles na parang nagiging somewhat sa lawahan siya. Kasi may binabalance siya dito. Dalawang priority. All at the same time niya ginajuggle eh. So more like tama to sa may work na. Pwede rin naman sa unemployed. So, ang dating kung unemployed, marami siyang company na maaring applyan. Ngayon, mapapaisip-isip siya kung ano dun yung kanyang pipiliin kung sakali man na yun nga, for interview siya sa dalawa o higit na company na in-applyan niya. Hindi niya alam kung ano dun yung mapipili niya. Na malilito siya ganun. So, kung employed naman, so, dyan din papasok yung gusto mo ng iba pang source of income or mag-resign at hanapin nga yung pangalawang job na gusto ng iba sa inyo. More like, ayun na nga, Eight of Cups. Kasi walking away card kasi yan. O, pagsabak sa new journey, hanapin ang kanyang something na parang feeling niya nawawala. Something missing, ganun. So, part din siya ng growth. Ngayon, Knight of Pentacles. Yung huli, ito. Pero tingin ko, since nandito nga yung Knight of Pentacles, ang dating sa akin, magiging patient siya dito eh. Again, kung magre-resign siya dito, hihintayin niya yung opportunity na gusto niya talaga. Ngayon, kung di siya magre-resign, kasi hindi naman lahat ng meaning nito ay walking away, kasi pwede rin siya exploration. So, kung di siya magre-resign at papasok to sa exploration, magiging patient siya dito. Na, yun nga, hanapin yung opportunity na swak sa gusto niya. Like, magandang benefits, magandang salary, at first dito, diba, hindi naman binanggit yung requirement na maganda yung salary, maganda benefits. Pero, ang dating lang, gusto niya hanapin yung passion niya, regardless kung
maganda benefits o salary. Basta gusto niya mag-adventure dito. Pero ang ending kasi, mapapaisip-isip siya. Kasi ito ay card ng pagiging methodical. Kasi earth sign yan, di ba? Methodical, analytical, logical. So, dyan napapasok yung pagiging practical. So, pag naging practical, di doon na rin papasok yung magandang salary, magandang benefits. Hindi siya basta-basta magte-take risk. Aralin niya muna yung offer o yung contract. Anyways, ano kasi ito career reading. So, dahil career reading, wala tayong clue. Kasi yung clue natin pang love reading. Wala naman kasing ibang bida dito kundi yung zodiac sign lang, di ba? Na Cancer. So punta na tayo dito sa susunod na scenario. So sabi, spider, boat. So paano pag ganito? Teka, ayusin ko lang tong ginamit kong deck. Masyado kasing sagabal. Ayoko nang magulo. Hindi mo pag-isip. Anyways. Paano ba ganito, spider? Sa kabot. Mukhang babae. Yung tatamaan ng reading na to. Ang dating regardless kung babae o lalaki, parang pinag-iingat siya dito regarding traveling. Pero mas tatama to sa babae. Kung lalaki naman, sa lalaking introvert. Okay, dun to tatama tong reading natin. Tong dalawa. Na wag masyadong padalos-dalos sa magiging desisyon or pwedeng may kinalaman to sa traveling. Beware. Crow pa to Oh. Ang weird naman ito. Well, ang dating sa akin, ancestor, this is loved ones, spirit guides. Ba't sila nandito? Ano siya parang nagbibigay warning. Para sa iba sa inyo na may paparating na bad omen, bad news. Parang warning sign na may something wrong. Ano kaya yon? So beware. Tungkol ba yun sa traveling kanina? Parang magkadugtong sila tungkol do sa traveling, decision making, di ba? Pero maganda kung dagdagan natin ng info. Ano to? Crossroad Decision ulit Crossroad ay decision. Book. Mystery. Ayan, may tower naman. More like
Tungkol sa business ba to? So, yun. Decision making. Kung may kinalaman sa business, government, law, legal matters, in general. Isama na rin natin sa career. Kasi baka mamali ng desisyon yung iba sa inyo sa career. Decision sa career. So again, dun siya iikot. Yung warning sign na sinasabi ko. Alin man sa mga yon yung binanggit ko. Anyways, punta na tayo dito sa last deck. Tabi ko lang ulit yung mga deck kanina. Ano pang masasabi nitong last deck natin? So, sa case na to, babasahin ko na lang. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to. Okay? Sa period na ito. So, sabi, embrace, find peace with your current state of being. Release grudges, wounds, and pent-up feelings through healthy activities. At ang huli, obsession. Focusing too much on one situation, the need to take a step back. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.